pala itong mga DDS supporters, no, die-hard supporter ng mga Duterte at itong mga vlogger ay talagang atat na atat para pababain itong si Pangulong Bongbong Marcos diyan sa diyan sa Malacanang at iloklok, no, itong si VP Sara diyan sa Malacanang, no, ilagay sa pwesto para alam natin para makaiwas, no, makaiwas sa malaking kasalanan na nagawa nitong boss nila na si Duterte, dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. At of course, no, para iiwas na rin sa mga kaso itong si Kibuloy. Kasi 'di ba, do sa prayer rally ng mga supporter ni Kibuloy, 'di ba? Grabe ang panawagan na BBM resign noon. Talagang grabe ang mga yung salita ng mga speakers, no. So ito na may paparinig akong video sa inyo mga kababayan, no. Kasi may inamin itong si Attorney Harry Roque, no. Panoorin muna natin. Harry Roque has confirmed the existence of an agreement between China and the Philippines under former President Rodrigo Duterte's administration regarding Ayungin Shoal. According to the lawyer, this is not a secret agreement but rather a gentleman's agreement. And although it is not a treaty or a written agreement, the two countries agreed to maintain the status quo in the disputed territory. Ang kasunduan nila, status quo. Walang gagalaw, walang maggagawa ng kahit anong improvements at walang magiging problema. Oh, grabe, no? Talagang gentleman's agreement, no? Anong karapatan ni dating Pangulong Duterte para gawin ito sa Pilipinas? Hindi niya naman pag-aari ang Pilipinas, mga kababayan. No? Grabe! Grabe! Hindi niya pag-aari ang Pilipinas para maglagay siya ng agreement. Ngayon, hindi na siya ang presidente. Paano na yan? So pagdating po sa Ayungin, ang usapan talaga dahil dito sa status quo agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, tubig at pagkailangan dadalhin doon sa Sierra Madre. No? Pero ang reklamo ng mga China ngayon ay taliwas doon sa naging kasunduan nung nakaraan ay nagdadala sila ng mga repair equipment, no? Para nga ayusin daw yung Sierra Madre. Kaya ganyan ang naging aksyon ng China. Former presidential spokesperson Harry Roque has confirmed the existence of an agreement between China and the Philippines under former President Rodrigo Duterte's administration regarding Ayungin Shoal. According to the lawyer, this is not a secret agreement but rather a gentleman's agreement. And although it is not a treaty or a written agreement, the two countries agreed to maintain the status quo in the disputed territory. Na ang kasunduan nila, status quo. Grabe, kaya pala itong si VP Sara kahit bombahin ng water cannon itong mga Coast Guard natin o mga sundalo nating nagsusupply lang ng pagkain doon, talagang hindi siya nagbibigay ng ng statement. Yun sana ang pagkakataon ni VP Sara na ipakita niya sa mga Chinese, no, na sinusuportahan yung ating mga katropa diyan. Sana magbigay siya ng Mandarin statement naman. Pero dahil pala dito, alam niya na may agreement, no? Agreement yung kanyang tatay dito sa pangulo ng ng China, talagang tahimik siya. Kaya naman pala, ito yung sinasabi ko, kaya pala pa mga kababayan, no? Atat na atat itong mga DDS para iluklok sa pwesto diyan sa Malacanang si VP Sara para para pagtakpan itong mga kapalpakan na ginawa ng kanyang tatay sa Pilipinas. Tatandaan natin nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nagdagsaan ang mga Chinese diyan sa Pilipinas. Sila pa yung mga hari-hari. Sila pa yung mga nag-aastang ewan diyan sa mga kababayan natin, no? Dumami ang mga pogo, dumami yung mga krimen sa Pilipinas. Dahil pala itong nagpakatuta itong dating Pangulong Duterte sa China. Ito yung sinasabi nila, no? Pine-praise ng mga DDS noon, sabi nila best president daw si Digong. Ano ngayon yung best president nila? Ito ang ginawa niya sa Pilipinas. No? Traidor ito sa Pilipinas. Tinraidor niya ang sambayanang Pilipino, mga kababayan.